ka sa mga top 3 players ng bansa nito mga nakaraang taon. Paano makakatulong ang experience mo para i-hamper ang team nito? Well, siguro yung experience ko during those 3 years na naglaro ako. Siguro matutulungan ko within the siguro yung rules ng 3x3 kasi iba talaga to sa 5-on-5. Siguro yun yung masishare ko sa mga bagong players. And nandiyan naman si Henry, so hindi siya masyadong kailangan tulungan. Pero yun nga, sila Terence lang and si Sawat. Mabilis naman sila matuto eh. So siguro yung nasishare ko sa kanila, yung pagiging patient lang. Kumbaga, if you're gonna miss your shots, it's okay. Basta wag lang ma-frustrate. Kasi yun naman 3x3, there's no bad shots in 3x3. Ano ang tingin mong pinakamalakas na sandata sa kasalukuyang 3x3 lineup nyo? Well, syempre si Terence. Kumbaga, dalawang ako yan na naglalaro. Dalawang Terence na naglalaro kasi ginagaya ko minsan si Terence. But still, yun nga kung yun yung advantage namin, syempre may mga disadvantages kami. And pinupunuan namin yun kung anong mga strength namin, lalo na kami ni Terence. Paano mo pinabayaan o tinulungan ang mga kampi gaya ni Terence noon na bago pa sa ganitong estilo ng laro? Yun nga, yung pagiging yung frustration lang. Kasi minsan, pag nagmi-miss kami ng mga open shots sa 3x3, nagtitend kami na naiinis, nagagalit. So yun yung sinasabi ko sa kanila na whatever it is, kahit 1,000 tira pa yan, okay, good pa rin yan. Kasi yun naman talaga yung 3x3. Matagumpay ka na sa iba't ibang 3x3 tournaments. Ano ang personal na kahulugan sa'yo na makapag-qualify? Well, syempre malaking bagay kasi points yun sa Pilipinas. Malaking bagay yun kasi yung nagbibigay yun ng malaking points sa Pilipinas, makapag-qualify ka. And for me, it is unfinished business kasi nawala ako sa 3x3 sa pilitan. So yun nga, hopefully this year, this coming pro circuit, maigi yung magiging namin, takbo. Last idol, sa tingin mo, sino ang mananalo sa inyo kung mag-1-1 kayo ni Terence Romeo sa 3x3 rules? Siyempre ako, di ako papatalo doon. Yun lang.